My endless love. May walang taong. Why can't I see like the Quran? Bakit walang ano? Bakit walang tao, guys? Walang taong. Wala ko nakita na comment. Yeah, slow connection. Oh my god. Why it's slow connection? Okay, there you go. Hi guys. So we have 3 viewer. Hala, hello kay Jonathan Gaso Talimpros. Actually, yes. Hi Tan, good evening. And of course, meron ako nakita dito na si Rose Ann Oguhiro Astor. Yes, hi Tan, shoutout sa'yo. I am doing fine, I'm doing good. Yes. Upaw gihapon Tan. Nakawala na akong buhok. Look at my hair. I am really bald na. Yes. Ikaw Tan, kumusta na makatan? How are you? Hello kay Rose Ann Aguirre Astor dyan sa So Good Cebu, yes. Rose Ann, regards ko kay Jing Astor. Yes, because it's been a while. Matagal ko hindi nakita si Jing. Yes, because Jing is also busy. I myself as well is busy, so that's why we haven't gotten any chance to catch up. Yeah, because nung last time kasi umuwi ako ng Katmon is hindi kami nagkita. Kami lang ni may timang. Tan, hi Tan. Shout out kay Atan. Yes. My classmate before sa college. And a very, very, very close friend of mine. Yes. Kay Jonathan Gaso Talimpres. And sa kanyang family. Why it's slow connection? What happened? Oh, it's really bad. See? It's okay. I have 12. Oh my god, this is amazing. I have 12 viewers now, and then thank you so much for watching today. Mamalo Espiritu, hello po. Ma'am Lolita Milar Subiano, hello. And then guys, kung meron kayong friend or kilala or yung kakilala na gustong mag-apply ng ESL, so we are hiring. Yes guys. We are hiring talaga. So if you want to apply in our company, please apply kayo and then message me para natin. Yes. Kumusta kayo? Bakit hindi ko makita yung Mamona Otamic Toolaj, hello po. Mamalo Espiritu, of course, Mamluita Milar Subiano, hello po. Good evening. Yes. Bakit lang siya? There are only few, what we call this one? Only few talang mga comments ba? Kumusta kayo guys? Bakit hindi ko siya makita? Ma'am Gloria Kirsten Susaji, hello po. Of course, Mamona, Mamalu, Mamulita Milar, yes. Bakit walang comment? Only nakita ko comment to is si Ma'am Rose Ann Aguirre Astor at saka si lang. Okay, may 5 na. Mamona Otomic to Olaj, good evening po. Idol po shout out. Hello po Mamona Otomic to Olaj, good evening. Ma'am Gloria Kristen Sasaji, good evening dyan sa Manila. Yes, and of course Mamona, hello. Shout out sa inyo. And to our 12 million viewers. Siguro i-try ko siguro mag-live sa TikTok. Oo. May TikTok kayo guys? Kasi yung sa TikTok ko is I'm not really active using my TikTok. Yeah.
How's your day? Actually, ang init sa panahon ngayon ay, yeah, it's really, really hot. Kumusta yung ano ninyo temperature sa inyong ano? Kasi dito sa Lapu-Lapu, it's very hot talaga. It's very, very hot. When you are outside, like, the heat from the scorching sun, ano talaga siya, very painful yung ano, mainit na ano, di ba? Bakit walang ano, bakit walang, nasaan na yung mga message ninyo guys? Bakit hindi ko makita yung ibang message ninyo? Yes, and then once again, meron tayong 19. Yes, 19. Totoo yan, idol. Sobrang init po talaga, lalo na dito sa Manila. Yes, dito din sa Cebu talaga. It's really, really hot. And then once again, Ma'am Sita Yupo, hello po. Good evening. Ma'am Michelle Pumarin Kabunagan, hello po. Ma'am Irene Minor, hello. Ma'am Erlinda Di Jose, hello po. Yes. Ma'am Luita Sabihano, good evening, Reggie. Napakainit dito sa Laguna. Yes, dito din. Lance, say hi sa Andre Lance B. Oh, sige, kalibang sa. Dito din, ang init din dito talaga, yes. Siguro ito yung pinakainit talaga. As in, napakainit. Yung ano ba, yung heat index niya is aabot siya ng 51. Imagine. It's really hot. Ma'am Burley Oxon, hello po, good evening. Yes, good evening guys. Oo. Good evening sa inyong lahat, especially sa ating mga OFW, and of course sa ating mga friends sa sa ibang bansa, especially kay Ma'am Dinita Villa Sanchez. Yes, hello Ma'am Dinita Villa Sanchez, I miss you so much. Kay Sis Maylene de Luna Racaza, kay Kuya Bernard, kay Sir Dangsky Anganangan, kay Ma'am Oliva Dice Garcia, kay Ruth Reyes. Yes. Basta ang dami guys. Ma'am Burley Ogzon, hello po. Hala, Keisha Kelvin Peñaflor Machas, good evening Sir Reggie. Parehas lang dito sa amin sa Batangas, super init din. Yes, totoo talaga, it's really, really, really hot. And Ma'am Aurora Yap, hi Reggie, musta naman, always busy sa work. Init kayo diha sa Pinas, naami diri sa New York, tugnaw gamay padre hapit na pod summer. Then Reggie Amping Permi. Yes, Ma'am Aurora Yap, ikaw din po. Ingat po din po kayo palagi dyan. Alam nyo ba is, yes, totoo talaga Ma'am Aurora, I'm so very busy. Oo. Hala, Jules Banyares, kumusta Inday Michelle? Kumusta Day? I'm doing fine. How about you Day? How are you? Oo. And then kanina, i-share ko lang yung ganap namin doon sa school, sa work namin. Ganina is meron kaming enhancement training. And then, isa ako sa parang nagde-demo ba. And then, alam nyo ba? Ang comment sa akin is, ang daming fillers. Yes. Inday Michelle, how are you? Ma'am Luz Biminda Mazamayor na malat sa maayong gabi i-Reggie. Diripod sa Malabon, Manila. Sobra init sa baba namin nagpuyo kay taas ang among balay. To tell you honestly guys, dito din sa amin, actually doon sa trabaho namin is, yung section talaga namin or yung section namin is mainit talaga, malamig talaga siya. And then most of my teachers are complaining about the temperature of the AC because it is actually freezing. So that's why most of them like complain like, sir, like itong aircon natin is really really cold. Can we like adjust the temperature? And then yun. Pero ngayon talaga is kahit na mataas yung or parang malamig na siya, mainit pa din. Jules Ganyaris, na ako sa Lapu-Lapu Day. Nandito ako sa Lapu-Lapu Day. Ma'am Eileen, hello Sir Reggie, kumusta po? Hindi kayo nagkita nila Jing at may timang. Hindi po, Ma'am Eileen Minor, kasi actually nung Holy Week,
nandito lang ako sa amin. And dito lang talaga ako kasi meron kaming importanteng ganap dito. So that's why I did not go anywhere noong noong Holy Week talaga. Oo. Ma'am Marichel Gabotero Maghano, good evening Sir Reggie. Nakita na rin kita ulit pa shoutout watching from Taguig City. Ma'am Marichel Gabotero Maghano, hello po. Shoutout sa iyo dyan sa Taguig City. Yes. And then hopefully makagala ako sa Manila pabalik no kasi I want to visit Manila talaga again. I want to go to tawag nito not in Taguig, not in Makati because na ano na ako sa Makati. Parang gusto ko yung sa Rizal Park, parang ganun ba. Mama Aurora Regime mo bakasyon mi sa Pinas sa 30 maabot bida sa Pinas init kaayo diha. Ma'am Aurora, yes po, Ma'am Aurora, very hot talaga dito. Oo. And then actually sa mga May naman or June, ito talaga yung panahon na siguro bakit mainit yung panahon ngayon because it's siguro ito yung talaga pinaka-summer because ang summer talaga is March, April, and then May. Kasi 3 months kasi dito yung natin sa Pinas ba is 3 months yung summer. So March, April, May. Kasi sa June kasi is maulan na yan. Oo, maulan na talaga siya. Pero grabe ang init. Uy, grabe talaga nakakahilo yung init. Mm-mm. So sa 30 mo maabot, Ma'am Aurora, malapit na sa April 30. Kasi parang sa May ata is papunta na yun sa sa ating ulan. Oo. Kasi March talaga at saka April is talaga siya, mainit. And then yung sila si Lance talaga is sila si Lance is nagtawag nito nag modular sila ngayon kasi parang modular sila si Lance ngayon kasi tawag nito parang yung school ba is decided na muna sila kasi sobrang init daw. Kaya yung si Lance ngayon is modular yung nila, program nila ni Lance ngayon. Mm-mm. Ma'am Lorna Gonzales Antonio, hello po, good evening. Hello Ma'am Regina Bicoy Almodal, hello po, good evening po. Magandang gabi. Ma'am Net Sangkiang, hello, good evening. Ma'am Lorna Gonzales Antonio, wala na ba ang mga Bukid Squad? Asa na yung mga iba? Ma'am Lorna, Ma'am Lorna Gonzales Antonio, Bukid Squad is siguro Bukid Squad is not Bukid Squad na katulad ng dati. Oo. Siguro may Bukid Squad pa pero hindi talaga katulad ng dati na palagi nagsasama. Kasi yung iba kasi is nasa malayo. Mm-mm. Yung iba nasa malayo, yung iba is nakatira sa bukid. And then kami naman ni Mighty Mang, ni Jane, ni Emmer is kahit na medyo malapit lang yung bahay namin or yung tirahan namin is meron din kaming mga ginagawa. Katulad ko, dito ako sa city kasi nandito yung trabaho ko. And then yung mga friends ko doon sa province, they keep on telling me na kailan daw ako uuwi kasi parang wala na akong doon daw sa parang wala na akong doon sa province. Sabi ko naman is minsan kasi ayaw kong umuwi ng short time lang. Ayaw kasi gusto ko kung magbakasyon man ako or umuwi man ako doon is gusto ko yung pangmatagalan or pang yung susulitin ko yung kung uuwi ako doon gusto ko susulitin yung time na nandun ako sa province. Kasi, di ba? Meron pa namang Bukid Squad pero siguro yung ganap na katulad dati, I think it's really impossible na. And then, especially ngayon is Ate Cha is also, parang he is recovering ba? Parang meron ding, maybe mga kaganapan na hindi natin inaasahan, parang ganun ba? So, parang, siguro ganun talaga, may mga bagay na kahit gaano pa kaganda, may mga bagay na kahit gaano pa siya kaganda, pero kailangan nating tanggapin na hindi talaga siya babalik. But, isipin na lang natin na magandang alaala yun na nangyari yun or magpasapat tayo na nangyari yun kasi meron talagang mga ganap din or merong mga changes sa buhay natin ba? But there are instances kasi na life kasi is a constant, life is
a constant change. Life is changing and then change is constant. So that is something that we need to realize ba na there are things talaga that no matter how we hope or no matter how we hope na hindi siya magtatapos, but eventually matatapos talaga siya, 'di ba? But siguro yung learning, siguro yung dali ikaw pagkaroon uguan makita ni imuhang agoy. Sige, hi. Hi. Yes, hi guys. Kasingot ni mo pag trapod kasi mo singot ka. Kaya kay imong buko-buko o buko na sad ka. Dong basa imong buko-buko dong tapuhin na imong buko-buko basa kayo. So yun, Ma'am Lorna Gonzalez Antonio, take care always, Reggie. Thank you so much po, Ma'am Lorna. Kayo din po, take care always din po. And then thank you so much for always supporting na kahit na madala lang ako nagla-live, but you are still there, or kayong lahat, mga supporters namin, di ba? Hala, Ashlyn, magandang gabi po. Shout out po, good evening po sa lahat. Hello po, Ashlyn. Shout out sa iyo, and then take care always. So yun talaga yung yun talaga yung mga bagay-bagay ba na of course, at first talaga, it's really hard to, parang, mahirap din siyang tanggapin kasi, ang dami kasi nangyari. Like, there's a lot of things na nangyari sa amin. Like, as a group, like, individually, like, there's, talaga, parang, nag-transition kami ba into a better person or we discover something na hindi namin inaakala that we're capable of discovering or we are capable of doing. Parang ganun ba? And, of course, di ba maganda talaga siya. And then, maraming nangyari. Like, there's a lot of things na nangyari talaga. And then, actually, yung mga nangyari na yun, siguro, it destined to happen. And siguro, dapat siyang na mangyari or kailangan siyang mangyari or mangyayari talaga siya because maybe eventually it will result into something like this na parang we will move on or maybe we will go into our separate journeys, 'di ba? At siya like of course dahil sa mga nangyari sa natin or dahil sa pagyayari kay Ate siya, 'di ba? So of course Ate siya can no longer cater or siguro parang mahirap na sa kanya na magbanding-banding pa kasi of course he has to focus on his well-being, 'di ba? And also other Bukid Squad as well, like they have their own like meron silang mga kaganapan or they have work. Katulad ni Marvin, di ba? I'm so proud of Marvin. You know what, guys? Marvin is awarded as best employee sa trabaho niya. So we have to congratulate Marvin because his effort, his excellence toward his work is being recognized by the management. And then I think, di ba? Like, come to think of it, yung mga namin is meron kaming mga doon, mga na-learn na lessons, 'di ba? Totoo, Ma'am Beth matanda na si Lance. Ma'am Lorna Gonzalez Antonio, nakakamiss lang kasi sir, subaybayan kayo. Na-miss yung saya ninyo ng Bukid Squad. Totoo talaga, Ma'am Lorna. Actually, I also miss those kind of gathering, 'di ba? 'Di ba? Like ang daming nangyari, like yung mga ganap namin, oo, masaya, merong tawanan, merong biruan, lahat-lahat na, 'di ba? Merong nagtatampuhan, merong nawala, merong nadagdag, 'di ba? At merong nagbabago. Siguro part yung sa process talaga. Siguro part siya sa process. And siguro thankful din ako na nangyari yon sa buhay ko, and then na-meet ko yung mga tao na na-meet ko nung pandemic, especially yung Bukid Squad. Meron mang mga hindi magandang nangyari, meron mang mga bagay-bagay or meron mang sitwasyon na minsan is hindi maganda yung katapusan niya, pero at the end of the day, we have to realize na ganoon talaga yung buhay. Hindi mo talaga aasahan na all the time maganda talaga yung mangyayari or it will result into or the consequence ba or ang resulta niya is good. Sometimes worse, but that's how it is. Siguro yung yung point or yung learnings sa ganung sitwasyon is, or siguro ang purpose or siguro ang essence ng ganung mga sitwasyon is how you manage to cope up ba, or siguro the learnings
the lessons or the learnings that you have learned from those Where's the experiences. boss? Hi. From those experiences. Siguro yun yung pinahawakan ko, yung learnings or yung lessons na nakukuha ko or na-gain ko sa ganung mga experiences, di ba? And also it serves or it gives me or for me, I consider them as, like integral, or it serves as parang basta ano siya, parang additional siya, or it adds strength sa foundation sa akin as a person, di ba? And ako naman for my timang or for Emmer or for Jing, like if they need me, like if they need my help, if kaya ko lang at gusto maano kong maibigay ko lang, is gagawin ko talaga sa hanggat kaya ko. Pero kung hindi ko naman kaya, of course hindi ko talaga din iano. Pero para sa akin naman is yun yung palagi ko sasabi sa kanila, na it's not about the times or the moment na palagi tayo magkasama. It's about kung ano yung na-establish natin, ano yung nabuo natin individually and as a group. Siguro yun yung pinaghahawakan natin ba? Parang ganun. Kasi eventually naman is individually meron kaming na-learn na lesson sa naganap or sa mga ganapan sa buhay namin. Ma'am Elisa Tambuon, good evening, Regina. Good evening, Regina Live. Hello po, Ma'am Elsa Tambuon. Hello po. Thank you so much. Sir Boyet Palagteo de la Linya, watching from Dumaguete. Hello po. Thank you so much for watching, Sir Boyet. Ma'am Liza Carion Romeo, napuntahan na ninyo ni Jing si Ate Cha. Ano po, Ma'am Liza Carion? Hindi pa po. Oo. Kasi ako naman is kahit na gusto kong pumunta, but I also respect Ate Cha's parang ihang privacy at yung gusto niya. Kasi alam ko naman Ate Cha doesn't want to receive. He doesn't want to receive, or he doesn't want to entertain visitors nowadays. Especially ngayon is he is still recovering. And then siguro hindi naman siguro kailangan sabihin natin siya na wag kayo pumunta dito kasi nagre-recover pa ako. Siguro it's given. Siguro it's initiative. It's common sense naman for people ba na kahit na gusto nating bisitahin sa atin siya, but we have to think also, we have to be sensitive na yung sitwasyon niya or yung health niya is very fragile, or very siya talaga, parang prone pa rin talaga siya sa So, para sa akin naman is siguro kahit nagustuhin kong pero ang pinaka-importante kasi is yung thoughts mo na you are, at siya will always be included sa namin, sa mga panalangin namin, sa mga prayers namin. I know we're not perfect and we will never be perfect, but Ate Cha will always be in our thoughts, and we will always be here for him. Siguro gagawin na lang namin yung mga bagay na like hindi man nakikita yung ng tao. Kasi para sa akin kasi is I don't need to show to people that I care sa isang tao. Siguro meron kasi mga ibang paraan din na ipakita mo yung concern mo sa isang tao by praying silently para sa kanya. Yung ipinagdarasal mo siya na eventually or makaka-recover siya. Siguro hindi natin hawak yung buhay natin, pero at least ginagawa natin ba yung, kasi that's the least that I can do. That's the least that we can do for Ate Cha. Kaya yun. Siguro hindi namin kailangan, or for me and then don't get me wrong, for me kasi is I don't need to visit Ate Cha kasi alam ko gusto natin siya magpahinga. And then Ate Cha naman kung may bisita doon is in-entertain talaga niya. Diba? And then ako naman is ayokong magiging ayokong makadisturbo sa recovery ni Ate Cha. And I know Ate Cha is recovering. And Ate Cha naman is parang gusto niyang family lang talaga. And alam naman natin yung Ate Cha. And ako naman is Ate Cha kasi is very very strong person. And siguro ayaw niyang kinakaawaan siya. Parang ganun ba? And then ayoko yun ma-feel niya na kinakaawa siya. Kasi you have to show to the person that like yung na like this person doesn't need your pity, but he needs your understanding and he needs your help through different things like prayer, di ba?
that's the most powerful, siguro that's the most powerful um like thing, or yun yung pinaka invaluable na thing na pwede ko maibigay ka Ate Cha, yung prayers ko for him, 'di ba? Like siguro yung ibang tao is ganito yung ano nila, ganito yung way nila of showing na they care about the person. Like to visit, parang ganun. But for me kasi is yung sitwasyon kasi I need also to consider sa person situation, and then and then also I need to consider person's feeling ba, and then yung gusto niya. So that's why like gusto ko lang is yung ma-feel niya na I am here supporting him through motivating him that nothing is impossible. That you have to think positive, like regardless kung ano man yung sitwasyon. I know situation niya ngayon is very, very, ano talaga, very, parang, ano ba, nakakapanlumo yung sitwasyon. But at least, you did not show pity. Kasi hindi yun kailangan ng tao. Pity is, no, wag mong ipakita. You have to recognize also his pain ba, his struggle. And then just you can tell the person, I know you've been or you are experiencing difficulties or pain, but eventually you are a fighter. I know, like yun, like nothing is impossible basta i-ano mo lang, parang ganun ba. So we just have to motivate the person. Siguro yun siguro yung pinaka invaluable or the most significant or important thing na pwede kong maibigay, because my presence is not enough. Kung yung presence ko, let's say for example, kung dadalaw ako kay Ate Cha, and then yung presence ko is makakos ng stress sa kanya, so I am not helping him. Parang ganun ba? Parang nasa-stress siya kasi hindi siya nakakapahinga, kasi like ini-entertain niya ako, parang ganun ba? Like, come to think of it, like let's say for example, kung ganun yung sitwasyon, di ba? And then alam naman natin na weak pa din yung katawan niya. Yung katawan niya is still recovering, di ba? And then I am exposed to many people, different people. I am exposed to different people. And then, of course, Ate Cha's body is still fragile. Parang vulnerable pa yung body ni Ate Cha kasi, di ba, yung ano niya, parang ganun. So, hopefully, sa nakakaintindi, thank you so much. But, and to those, I'll also like suggesting na we need to visit Ate Cha. Of course, I am also thinking, or iniisip ko din niya na dalaw, but I know Ate Cha. I know Ate Cha very well. Mas gusto niya na pamilya lang niya yung nandun. Oo. And then for me, or para kay Ate Cha, is enough na yung inaalala mo siya. But yung thoughts mo or is enough na sa kanya. And then mafe-feel naman yan yun na nandyan lang kami para sa kanya. 'Di ba? Parang ganoon talaga yung sa akin. Ma'am Mila, hello po, good evening. Ma'am Ana Gloport Ongko, hello po, good evening. Ma'am Lina Riancha, hello po. Ma'am Bing Cañete, hello, may gabi. Ma'am Irene Minor, hello po. Yes, talaga, oo, malaki talaga yung pinayat niya. Yeah. Ma'am Emeline Gasita Padernos, hello po. Hello po sa inyong lahat. Oh my God, I'm so happy seeing your names. Ma'am Mafi Indaya, hello po. Yes, oo. Ma'am Jure Paris, hello po. Yes, yun talaga yung yun talaga yung yung siguro principles ko in life, or principles ko in life. That's my outlook. And maybe for other people it sounds, like it sounds very insensitive, or it's like parang I am not remorseful. No, it's not that I am not remorseful. It's not that hindi ko inaano yung hindi naman sa hindi ko nire-recognize yung ni Ate Cha. Yung ko is I am not being sympathetic, but I am being empathetic. Parang ganun ba? Hindi ko nire-recognize yung niya, but I also feel kung yung na-feel niya. Parang ganun ba? So, kasi marami kasing paraan, guys, na pwede nating ipadama sa isang tao na we are there for them, right? There are more important, or maybe there are more important, let's say, things, or siguro valuable things, or siguro mas siguro magandang
gawin kaysa dumalaw, 'di ba? And yun talaga yung sa akin. 'Di ba, alam niyo man yung nature ng trabaho ko. I am facing or dealing with different kinds of people. Like, I am dealing with Chinese, I am dealing with Chinese students, Taiwanese students, I am dealing with Japanese students, Vietnamese students. I am exposed to many people or different people, right? Yeah. So, yun lang iniisip ko. What if is may dala akong virus, 'di ba? Siguro Then hindi where siya. is it? Like, no, I'm just talking here. Let's say for example, yun ang ko. And then we all know that Ate Sha's body is still vulnerable sa mga siguro sa mga infections or sa mga 'di ba? Especially yung baga niya is mahina pa yung baga niya, 'di ba? So yung immune system niya is not that strong to fight back sa anumang mga viruses, 'di ba? And then ako is galing ako sa city. And then we all know that meron pa ding cases ng COVID. Meron pa ding ibang cases pa, 'di ba? Na na pwede kong dalhin, 'di ba? Yun yung palagi iniisip ko na oo, dadalaw ako. I am being parang dahil gusto kong ma-feel ni Ate Cha nandun ako, so dadalaw ako. But hindi ko alam na meron akong dalang virus. So, mas pinapa-worse ko pa yung sitwasyon. Without yung passive yung passive or wino-worsen ko yung sitwasyon but without knowing na pinapa-worse ko siya. Parang ganun ba? So I don't want that to happen. Kasi Ate Cha is very vulnerable now and then he is still recovering. And then marami pa ding iniisip sa Ate Cha. Ang dami pa niyang iniisip. Ang dami pa niyang kailangang gawin, 'di ba? Financially, lahat, marami physically, parang ganun ba? And then of course, sa case natin siya, we want him to fully rest ba? Parang walang nakadisturbo. Kasi kung talaga, darating talaga yung panahon na makikita pa din kami. Parang ganun ba? And as long as may hininga pa kami, humihinga pa ako, humihinga pa kaming lahat, may chance pa na magkita kami. Siguro hindi man ngayon, but eventually mangyayari talaga yun. 'Di ba? Kaya siguro para sa akin is unahin yung dapat unahin kasi yun ang pinaka-importante. Oo. Like hindi mo naman kailangan na gagawin mo yung mga bagay-bagay na sa tingin ng karamihan dapat gawin. Pero isipin mo din kung ano yung nararapat. Hindi lang yung ito ang tamang gawin, but isipin mo din kung ano yung nararapat na gawin. Parang ganun ba? Oo. Ma'am, let Castro passes hello po. Yun talaga yung iniisip ko, guys. And hopefully, nakukuha ninyo yung point ko. Oo. Di ba? Hello po. Once again, shout out po kay Ma'am Sita Yupo, Ma'am Ana Galorpert Ongko, Ma'am Net Sangkiang, Daddy Plania, Ma'am Marilyn de la Cruz, Ma'am Judith Rosa Flores, Ma'am Dina Franco, Ma'am Adelma Agravante, Ma'am Reyes Bagunas Balen Rosita, Ma'am Sofia Nabat Conlo, Ma'am Josephine Inaw, Ma'am Teresa Gonzalez, Ma'am Bacor Sevilla Maylin, Ma'am Vilma Razo, Ma'am Kingsley Babad Claret, Ma'am Beng Cañete, Ma'am Alice Rosales. Yes. And of course, once again, shout out po kay Sis Maylin de Luna Caza. Yes, shout out po kay Sis Maylin de Luna Caza, kay Kuya Bernard, kay Sir Dangsky Anganangan, kay Ma'am Oliva Lisa Garcia, of course, kay Ma'am Ninita Villa Sanchez, na talaga, very, basta, Ma'am Marilyn de la Cruz, mahina pa yung immune system ng mga cancer, madali sila dapuan ng virus, kaya nag-iingat lang. Totoo talaga, Ma'am Marilyn. Totoo talaga, Ma'am Marilyn. Totoo talaga yung yung sinasabi mo talaga na kasi sa yung chemotherapy kasi, if I'm not mistaken just correct me if I'm wrong. Based sa ko is yung chemotherapy kasi is hindi lang yung cancer cell yung tinitira, pati yung healthy cells mo. Kaya after nung nagkikemo ka is sometimes yung after yung result niya is sometimes nagsusuka ka,
because of course your body is recovering kasi hindi lang kasi yung ano, so which means that you are very vulnerable, you are very weak, di ba, parang ganun. So ano talaga, so you have to be parang you have to be ano ba, proactive in thinking that this person cannot sustain. Hindi siya ganun ka ano sa'yo, parang yung antibodies niya is hindi ganun ka kalakas talaga kasi yung immune is down na down. Kaya yun. So like you have to think in advance na ganun yung mga ano ba, mga outcome, yung mga magiging resulta or magiging epekto nung ano niya, yung treatment niya, parang ganun, di ba? Ma'am Teresa Gonzalez, hello po. Ma'am Marie Maas, hello po, good evening. Watching from Bulacan. Hello po. Ma'am Nila Arceo, good evening. Ma'am Josephine Inaw, maayong gabi po. Ma'am Mon G. Melanie, ikaw na yung papalit kay Ate siya maging sikat bilang vlogger. Hala, thank you so much po, Ma'am Mon G. Melanie. Hopefully, let's pray for that one. Let's pray for that one talaga. But of course, tawag dito siguro things will happen kung mangyayari talaga siya. Pero yung sa akin ngayon is yun yung ano ko, yung siguro yung mga priorities ko is parang nag-iiba siya. But vlogging naman is like hindi na wala sa isip ko na ano siya, mawala. But nandyan pa rin siya. Siguro mas inuuna ko pa yung ano yung mas pinaka-importante ba. But I will not let go. I will not let go of vlogging talaga because vlogging gives me a different perspective sa buhay. Ang dami kong natutunan sa vlogging, and at the same time is dito din ako parang ano ba, dito ako or nasuportahan ako nung walang-wala talaga ako sa vlogging, and then dahil din sa inyo, kaya I will never let go of vlogging talaga. Ma'am Miriam Garces Figuracion, hello po, good evening. Ma'am Sophie Nabat Canlo, good evening po. And then sa akin naman po is, I want to be a motivation, or siguro I want something na nakaka-motivate sa ibang tao ba. Siguro, I always tell this to myself, I am not perfect. I do wrong to people, or yes, I like parang I have done wrong to other people, parang ganun ba. So parang siguro hindi ako perfecto, and then ina-appreciate ko yung tao na na-appreciate ako, and then but para sa akin is I always like wala akong dapat baguhin sa sarili ko, or wala akong dapat or baguhin how I act, how I speak. Siguro kasi once kasi na parang iba yung pinapakita mo on and off camera, parang iba din talaga. Kasi yung true ano mo, yung totoong personality mo or character mo talaga is lalabas at lalabas yan. And then always remember, nothing is perfect in this world. And then don't aim for perfection because nothing is perfect. And then no one is perfect. But aim for a real you. Just stay true to yourself. Di ba? Maging totoo ka lang. And then alam naman natin na hindi natin ma-place yung tao, but just continue doing what you're doing. And then kasi meron naman ibang tao na appreciate ka. Pero I also appreciate those people na parang kino-correct ako if I did something wrong, or if may nagawa man akong parang hindi maganda, and then someone corrected my doings kasi hindi siya kaaya-aya. Of course, I also recognize. Pero ako naman yung tao na ini-ignore ko lang yung comments if I know na parang hindi siya ganun ka ano ba. But for comments na parang pwede ko siyang ma-learn, I always, consider. Kasi tao lang naman tayo, di ba? We are tawag dito parang we are intended to commit mistakes. We are not perfect. We have lots of imperfections. But embracing those imperfections, embracing those weaknesses, embracing those setbacks, embracing those, flaws, it makes you, let's say, it makes you
a different person. Okay, a person that is more, yung alam mo na kung paano dalhin yung sitwasyon ba. Kasi alam mo sa sarili mo, hindi ka perfecto. So, hindi ka na, like, kaya mo na siyang i-balance, kaya mo na siyang i-deal, right? I think siguro that's the real essence of life. Because life is not perfect. Life itself is not perfect. Like the real life is not perfect. So siguro that's something that people should learn and should know and should recognize that what makes siguro life is not perfect, but make your life as meaningful as possible. Like you have to live your life like na makikita mo yung purpose mo ba. Yeah, parang ganun. Mm-mm. Ma'am Sofia Nabatonlo, hello po. So yun, balik tayo kay Ate Cha guys. Basta yung ano ko lang sa inyo guys is let's continue supporting Ate Cha. Let's continue praying for him. Let's continue watching his videos. Kasi ngayon talaga tayo, kailangan ni Ate Cha. Ngayon tayo mas kailangan niya. Hindi man siya nagsasalita na need niya ng tulong, but alam natin kahit hindi siya magsasalita, hindi siya masasabi, we need, or Ate Cha needs us guys. Kaya tulong-tulong tayong tulungan sa Ate Cha guys. Like by just watching his videos, by just supporting his videos, that's one or isa yun sa mga ano talaga matutulong, especially sa mga prayers natin. I know like prayers is not enough. I know na financially is need talaga natin siya ngayon financially. Pero siguro para sa akin is wala man akong magawa in terms of financial. Siguro doon na lang siguro ako sa ibang bagay na makabuluhan din. Alam ko need natin siya talaga ng ano, pero sa ganung aspeto guys, wala talaga akong magawa. Parang ganun ba? And yun lang. Siguro yung magawa ko lang is by watching Ate Cha's videos na without skipping the ads, parang ganun. Yun lang talaga yung inaano ko na at least maliit man siya, at least siguro maliit man siya na bagay, but kung iano mo siya, if you put them together, it will be a huge or big, right? Kaya let's work together guys. Let's together let's support Ate Cha talaga. Because yun ang pwede natin maitulong kay Ate Cha. Ma'am Lilibet Sarmiento, hello po, good evening. Yeah, hello po sa ating 22 million viewers. Yeah. Ma'am Ivy de la Calzada Manungas, Relano Ikay Dagala, Ma'am Ruby Fontalia Tingko, Ma'am Netsang Kiang, Ma'am Manch Izang, Ma'am Mirang Grace Progression, hello po, Ma'am Aileen Dindusokgang, Adelma Agravante, Reyes Bagones Balrosita, Ira Palamos, Sufi Nabat Conlo, Ma'am Lilibet Sarmiento, Bacor Sibilia Maylin, Dayan Combate, and Ma'am Alice Rosales, hello po, good evening po sa inyong lahat. And then thank you for watching today. Sa ating 22 million viewers, hello po. And thank you for watching. Actually guys, sa Friday wala kaming work. Wala kaming work sa Friday kasi parang change yung, di ba holiday is tomorrow? Di ba holiday is tomorrow, no? So yun. Bakit wala nagko-comment guys? Ma'am Monji Milani, siguro hindi ko mapapalitan sa Ate Cha because Ate Cha is Ate Cha. Yes. Hindi ko mapapalitan sa Ate Cha talaga because Ate Cha is Ate Cha na. Ate Cha is siguro para sa amin na mga vlogger sa Katmon, Ate Cha is an icon. Ate Cha is parang siya yung legend ba sa Katmon talaga. So Ate Cha will never be replaced. Hindi talaga ma-replace Ate Cha. Siguro, kami mga baguhan siguro Ate Cha is our, or we look
we look up to him. We look up to Ate Cha. Parang siya yung ginagawa naming inspirasyon ba na gagawin pa namin yung mga bagay-bagay. Oo, na of course eventually darating din ang panahon na yung mga content namin is tangkilikin din ng mga viewers, 'di ba? Oo, yun talaga guys. And then ako naman is para sa akin naman is magla-live ako or siguro magko-content ako, siguro something na relevant or something na meron siyang sense. Siguro para sa akin is siguro I don't need to do vlog if wala siyang sense. Like magla-live lang ako kung merong sense yung merong sense yung mga topic ko, 'di ba? Yun yung gusto ko guys na may sense yung may sense yung topic ko. Parang ganun ba? And then hopefully magawa natin yun. Oo, and then hopefully makagawa tayo ng content na na parang makabuluhan siya. Something na tatatak sa mga tao na kakaiba. Oo. Yun talaga yung iniisip ko na pwedeng magiging natin ba. Pero, Ma'am Lilibet Sarmiento, good evening po. Ma'am Miriam Garcia Figuration, wala ka trabaho karon, Judge? Bukas pa po yung trabaho ko. Oo. Kararating ko lang sa bahay. Ma'am Faye Pedrosa, good evening, Reggie. Kumusta ka na? Ingat lagi. Thank you so much po, Ma'am Faye Pedrosa. Kayo din po. Ingat din po kayo palagi. Oo. And then siguro, yeah. Mm-mm. Yeah, so yun guys. Once again, Ma'am Divine din ko, amen, hello po. Shoutout po sa iyo. Ma'am Abalos Russell, hello, good evening. Yes. Why it's slow connection? Bakit slow yung connection ko dito? Nakaka-stress. Yung connection ko ba is very slow? Why it's very slow? I cannot understand. Sure. Yeah, Ma'am Edita Pilagyo, hello po. Once again, Ma'am Alice Rosales, Ma'am Lilibet Sarmiento, Ma'am Sofia Nabat Conlo, Ma'am Adelma Agravante, Ma'am Edita Pilagyo. And then of course, hello nga pala kay Ate Edita Pipito. Ate Edita, I miss you. Yes, hello nga pala kay Ate Edita Pipito. Oo. Na-miss ko na din ngayon kasi hindi na ako nakagala sa nila, bukid nila. Ate Edita, gagala ako dyan ha. Hopefully, makagala ako. Kasi ngayon is medyo busy pa. Busy pa yung beauty natin ngayon. Oo. Kaya, kung saan na dong? Masamot na ka kung ano mo ang singot. Pahirin mo singot ka. Ayaw, pag sigtabon-tabon, nakainit kayo dong, masamot ang imong ubo in town dong, ginuok ko. Ma'am Divine King ko, amen, hello po, I miss you. And then, sila si Lance, actually sila si Lance is modular sila ngayon. Oo, meron, sa Friday siguro is lahat ng mga ni Lance is gagawin ko. Or gagawin namin. Kasi modular sila si Lance. Oo. Yun. And then, yeah, Ma'am Divine din ko, amen. Hello po. Hala, si Ma'am Regina Bicoy Albudal din. Hello. Ang init talaga ay, as in, ang init talaga. Excruciating pain. Oo. Basta, ako talaga guys, is yun talaga yung yun talaga yung, siguro yung aim ko ba, yung gusto ko na, makagawa ako ng content na, like, something relevant, like, something na, parang kasi ayoko kasing, kanang like, content lang, for the sake na content, parang ganun ba? Alam ko, like, mahirap talaga siya kasi marami nang yung vlogger ngayon, pero, hopefully talaga, di ba, na makagawa tayo ng mga ganun.
I'm not ano naman, parang I am positive naman na one day makaano tayo, magawa tayo ng something na relevant, something na maganda. Mm. Say hi sa Dre balik din. Once again, hi. Kumusta na daw kuno ka? I'm doing fine. Unya. I'm doing great. Okay, go. By the way, yung mother ni Lance is nakaalis na yung mother ni Lance. Yung mother ni Lance. Doon tayo mo kung tubig doon. Kaya may para tubig doon. Thank you. Welcome. Lumayan akong tubig. Lumayan akong tubig. Kuan sa ayos. Sakit pa akong tiyan. Kaya na mong kuan. Buko-buko ni mo. Oo, mahina ang mahina ang connection. I don't know bakit mahina siya. Na ano talaga ako. Ma'am Edita Pilagio, yes, low connection talaga kasi marami naka-connect siguro, parang ganun. Oo. How about that? Siguro guys, mag-edit siguro tayo ng live guys, oy ha? And then mag-live lang tayo next time. Oo, I love you all. Ingat kayo palagi. God bless. Ingat.